Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito, araw po ng Wednesday, ang ating pong pag-aaral ay may pamagat na The Will of God and Your Next Decision. Ayan. Ang kahalagahan po ng mga maliliit na mga pagpapasya sa ating mga buhay. I would like to start our discussion with few questions. Una, have you ever asked yourself the question, what would God have me do? Natanong nyo na po ba yun sa inyong sarili? Ano po ba ang gustong ng Diyos sa aking buhay, sa aking mga pagpapasya? Tanggalin nga muna natin itong maingay. Ayan, sa mga desisyon na gagawin ko sa aking buhay, have you ever asked that simple question? What would God have me do? Pangalawa, have you ever longed to be in the center of God's will, but you found yourself paralyzed because you could not seem to figure out what He would have you do? Dumating ka na ba doon sa pagkakataon na gusto mo namang sumunod sa kalooban ng Diyos? Gusto mong matupad yung kanyang mga palatuntunan, pero hindi mo malaman kung ano. You are in a middle of a decision making at nahihirapan kang magpasya. Are you presently at a fork in the road and wish to desperately honor Christ in your next decision? Nandoon ka na ba sa pagpili ng mga bagay na gusto mong gawin and yet nahihirapan kang i-figure out ano po ba ang dapat mong gawin? Alam niyo po mga kapatid, hindi po ba napaka-exciting if you could only have the ability to instantly message God? Sa panahon natin ngayon, kung gusto mo pong humanap ng sagot, napakadali Google. Type mo lang sa Google, you can have the answer you want sa mga practical things ng buhay. Kung meron lang po sanang direct line sa Diyos, like an application or yung tinatawag na instant message, na kapag itinext mo ang Diyos, you will receive immediately a response or a personal response. Hindi po ba napakasarap sana? Pero mga kapatid, wala pong ganun Wala pong ganung klase ng messaging app or even your humble servant. I don't have all the answers to my life's questions. Marami rin po akong tanong at sa mga pagdedesisyon sa buhay, hindi po laging tama, hindi po laging nagiging mabuti ang resulta ng mga nagiging kapasyahan ng inyong lingkod. Kaya maganda pong pagbulay-bulayan ito at magandang pag-aralan. The will of God and your next decision. But we need to make the decision anyway, di po ba? At araw-araw po ay kino-confront tayo ng idea ng pagdidesisyon. Kailangan tayong magpasya sa mga simpleng mga bagay na iniaalok sa atin ng buhay, hindi pwedeng hindi tayo pipili. Kailangan po tayong magpasya. Kaya sa umagang ito po yung ating gagawin. Tingnan natin ang banal na kasulatan at ang mga experiences ng mga tao ng Biblia. Tingnan natin ang kanilang mga payo para po makapagpasya ng naaayon sa kalooban ng Diyos. So ano po ang unang mga prinsipyong dapat nating panghawakan, dapat gawin ng isang mananampalataya when you are confronted by a decision? Ano ang dapat gawin? Una, ito po ang panuntunang gusto kong i-share. 1, find comfort in your desire to know the Lord's will. Kung ikaw po ay magpapasya at nandun ka sa fork road o fork in the road na gusto mong magpasya, at nandun yung desire na hanapin mo muna yung kalooban ng Diyos.
Ano po ba yung gusto ng Diyos tungkol dito sa gagawin kong pagpapasya? Praise the Lord. Kung nandun ka ngayon sa damdamin, gusto mong malaman kung ano ang kalooban ng Diyos at kung papaano masusunod ang kalooban ng Diyos, purihin ng Diyos. Bakit? Kasi po, the natural man is not overly concerned with knowing and doing God's will. Sa katotohanan, yung mga tao po ngayon, hindi naman po sila naka-inclined sa paghanap ng kalooban ng Diyos. Ewan ko po, mag-survey po kayo. Kung meron pong mga tao, maging sa loob nga ng simbahan pag tinanong nyo, kapatid, pag nagde-decision ka ba, kinukonsider mo kalooban ng Diyos? Maaari sabihin nilang oo, pero in reality, sa katotohanan, napakadalang talaga ng tao na kapag magpapasya, ay hahanapin ang kalooban ng Diyos. Lalo na po sa mga maliliit na bagay lang. Most of the time, hindi na. Most of the time, ang ginagawa na lang natin instinctively ang nasusunod tayo sa ating mga pagpapasya. At ang madalas na panuntunan na lang natin sa mga desisyon ng buhay, yung tinatawag na gut feel. Yung ating, kung ano ang ating sapantaha, kung ano ang ating gustong mangyari. Most of the time, when we are confronted by decision making, tayo na lang ang nasusunod. Kaya kung ikaw kapatid, nandun ka ngayon sa kalagayan na bago ka magpasyay, gusto mo munang malaman ang kalooban ng Diyos, praise the Lord. Hindi po madali yun. Hindi madaling hanapin ang kalooban ng Diyos. Hindi po madali kasi po may natural tendency ang tao na na hindi maging concern sa kalooban ng Diyos. Kaya if you have that concern right now, kung meron ka sa puso mo na kagustuhang hanapin muna ang kalooban ng Diyos bago magpasya in everything, pag-aasawa, pagninegosyo, paghahanap ng trabaho, pagbili ng bahay, ng property, o anumang desisyon. Kung nandun sa puso mo yung, teka, wag mo na magpasya. Teka, ano bang kalooban ng Diyos dito? So, praise the Lord kung meron kang ganong klase ng damdamin. Kasi nga po, the natural man is not overly concerned with knowing and doing God's will. Ano po ang sabi ni David sa awit 143 verse 10? Sabi ni David, "Teach me to do your will, for you are my God. May your good spirit lead me on level ground." So si David, ay merong pagnanasa na gawin yung kalooban ng Diyos. Kaya ang prayer niya, turuan mo ko. Turuan mo ko na matutunan ang iyong kalooban. Ituro mo sa akin yung will mo. For you are my God. So dito po, David is fully dependent on what the will of God in his life. At ito ang gusto niyang masunod. Lord, teach me to do thy will. Ito po mga kapatid, ay napakagandang senyales. Kung ang isang tao sa kanyang mga pagpapasya sa buhay ay kinukonsider niya yung gusto ng Diyos, kinukonsider niya yung kalooban ng Diyos, purihin ng Diyos. Palatandaan lang po ito na ang taong ito ay pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos. Huwag niyo pong kalilimutan, if you can pray that prayer, that is a sweet sign that you have been redeemed, justified by the Lord. That Jesus Christ is your Savior and your Lord. Kasi po, hindi ito gagawin ng hindi mananampalataya. Ulitin ko, the natural man is not overly concerned with knowing and doing God's will. Kaya kung nandun ka ngayon sa crossroads ng decision making, pagkatapos pumasok sa isipan mo, na dumating sa damdamin mo, teka, bago ko to gawin, bago ko sumali sa bagay na ito, bago ko gawin ang bagay na ito, bago ko i-pursue ang bagay na ito, aalamin ko muna kung gusto ito ng Panginoon. Ayon ba to sa kalooban ng Panginoon? Pag dumating ka sa ganon, isa lang ibig sabihin nun, pinangungunahan ka ng Espiritu ng Diyos. Kasi po, maging ang desire na yon, hindi manggagaling yon sa natural man. Because the natural man is not overly concerned with knowing and doing God's will.
Kaya, ito po yung unang payo ko. Kapag ikay nahihirapan sa pagpapasya at dumating ka doon sa pagkakataon na gusto mong hanapin ng Diyos, sana matagpuan mo yung comfort in your desire to know the will of God. Amen? So, yun po'y palatandaan that the Spirit of God is leading you for that decision. Amen? Yung passion na yon to honor, to obey, and to be led by God is sweetly odd. It is an evidence that the Holy Spirit dwells within your soul. Kaya para sa mga mananampalataya, kahit po nahihirapan kayong magdesisyon at kayo'y nahihirapang magpasya sa araw na ito, tapos nandun yung sa inyong mga puso na hanapin muna yung kalooban ng Diyos, may you find comfort in your desire to know the will of God. Pangalawa, paano daw po magpapasya? Find comfort in the doctrine of God's sovereign will. Kung kayo po'y tagapakinig ng tinig ng pag-asa, lagi nyo pong maririnig yung mga turong yan. Yung sovereign will ng Diyos at yung God's sovereignty. Ang tao po kasi madalas, ang desire is to work independently without consulting the will of God. Pero kapag ikay isang mananampalataya, maging payapa ka, maging comfort sa iyo yung doktrina na kahit naman ano mangyari sa mundong ito walang makapipigil sa gustong mangyari ng Diyos. Because the Bible teaches that God knows the end from the beginning. Amen? Hindi mo pa nga iniisip Alam na ng Diyos ang dulo Hindi mo pa nagagawa, alam na ng Panginoon kung anong resulta. Kaya maging payapa tayo kung tayo'y magpapasya na alam na ng Panginoon ang resulta kahit ano ang ating pasya. Amen? Kaya nga po, bago magpasya, ang ating idalangin Lord, give me comfort in knowing that you are sovereign. Hindi naman natin mapipigil yon mga kapatid The will of God will prevail. Naniniwala po ba kayo doon? Ang banal na kasulatan ay parating nagpapahayag ng bagay na ito. The reason He knows the end from the beginning is because He decrees that which happens from beginning to end. Kasi siya nagtadhana nun Bilangan niya yung number ng buhok natin. Alam niya kung kailan tayo mamamatay. Alam niya kung ano mangyayari sa atin bukas. Alam niya kung ano ang lahat. Yun po yung ibig sabihin ng sovereignty of God. Walang pwedeng malingid. Iniisip mo ngayon, ano yung iniisip mo? Batid ng Diyos. Lahat ng gagawin mo, alam ng Diyos. Kaya, maging payapa tayo sa lahat ng mga desisyon na gagawin natin, believing in the doctrine of God's sovereign will. God sovereignly plans all, and then He performs all that He plans. Kung ating paniniwalaan na ang lahat ng bagay sa mundong ito nangyayari dahil ito'y plano ng Diyos, hindi po ba dapat magbigay ito sa atin ng napakalaking kapayapaan? Pag hindi po ganon ang ating pananampalataya sa Diyos and we don't believe in the doctrine of God's sovereignty, doon po tayo mapupuno ng maraming pagkabagabag sa lahat ng nangyayari sa mundong ito. Lagi mong iisipin yung mga pagkatakot sa mga pwedeng gawin ng ibang tao sa iyo. But if you believe that God is truly sovereign, wala kang dapat ipangamba. Si Job, anong sabi ni Job? Job 42 verse 2. Sabi niya, I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Sa gitna ng mga suliranin, sa kabila ng mga nangyari sa buhay ni Job, we know the story of Job. Pero ano ang kanyang declaration? I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Yan ang sabi ni David. Yan ang sabi ni Job. Ano naman ang sabi ni David? Psalms 115 verse 3. Ang sabi ni David, our God is in heaven. He does whatever He pleases. Look at that.
Itong mga taong ito na pinaranas ng Diyos ng iba't ibang mga karanasan ay namuhay ng merong kapayapaan, may comfort sa doktrina na ang Diyos ang nakapangyayari. Si Daniel chapter 4 verse 35, all the peoples of the earth are regarded as nothing. He does as he pleases with the powers of heaven and the peoples of the earth. No one can hold back his hand or say to him, what have you done? Ito ang paniniwala po ng Biblia. No one can hold back his hand or say, what have you done? In the book of Daniel, Daniel teaches the reality that no one can hold the hands of God. Ano po? It is also Isaiah who states, for the Lord Almighty has purpose, and who can thwart his purpose? Isaiah 14:27. For the Lord Almighty has purpose, and who can thwart him? His hand is stretched out, and who can turn it back? 46:10 ng Isaiah, I make known the end from the beginning, from ancient times that what is still to come. I say my purpose will stand, and I will do all that I pleases. God has a sovereign will, and it will be followed to perfection. Walang pwedeng pumigil. And most of the time, you can only see God's will when we are looking backward. Nakikita lang natin yung kalooban ng Diyos pag tapos na eh. Nalalaman lang natin yung kalooban ng Diyos kapag nakapangyari na. Hindi po ba? Pero ang Diyos, bago pa man natin gawin yung pagpapasya, alam na po niya ang resulta nito. Ano po? So, ano pong dapat gawin? So, you do not have to worry. You do not have to worry about taking the wrong fork in the road and causing all the forces of heaven to panic and reassess the situation. God is sovereign in His will, and will be done regardless of what your decision is. Whether it is right or whether it is a wrong decision. Kaya kahit anong gawin po natin, kay tama o kay maling pagpapasya, mangyayari kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya, if you are in a fork of a road right now and undecided kung anong ipagpapasya, kapatid, maging payapa ka. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong desisyon at paniwalaan mo, mangyayari naman ang gusto ng Diyos. No one can thwart His decision, His desires, His purpose. I make known the ends from the beginning, saith the Lord. What is still to come, I say my purpose will stand, and I will do all that I please. Yan ang sabi ng Panginoon. So kaya if you are having difficulty sa mga desisyon, find comfort in the doctrine of God's sovereign will. Amen? Lagi nating panghawakan. Ang Diyos ang nakapangyayari, ang Diyos ang siyang masusunod. May plano siya sa aking buhay, lahat ng aking magiging pagpapasya, alam na ng aking Diyos. Ayan. So, pangatlo, anong dapat gawin? Focus on communion. The Holy Spirit is Christ's gift para sa mga mananampalataya. The Holy Spirit is Christ's gift to all who are united to Him. Ang Holy Spirit, tinawag siyang Comforter, Counselor. Ang Holy Spirit is the one who is placed within to guide all Christians in all truth. Kaya yung kaninang sinasabi ko na kapag bago ka magpasya, dumating ka doon sa point na, teka muna, hahanapin ko muna ang kalooban ng Diyos. Ang Holy Spirit ang naglagay nun sa'yo. Ang Holy Spirit ang naglagay noong pagnanasa na yon
na bago ka magpasya, hanapin muna ang kalooban ng Diyos. Because the Holy Spirit is our comforter and He is our counselor. He is the one placed within to guide all Christians in all truth. Therefore, anong mahalagang dapat gawin? Spend time keeping in step with the Holy Spirit and enjoying the process of bringing your heart into alignment with the Godhead. Paano natin ito ginagawa? How can we start the process? So, start the process of communing with the Holy Spirit with actions. Ano yung acts na dapat gawin? Ano yung action na dapat gawin? Yan po yung itinuro sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Anong action ang kailangan? In our focusing in communing with the Holy Spirit, we need to adore, confess, thank, supplicate God. Start the process of seeking guidance on your knees. Ulitin ko. Start the process of seeking guidance on your knees and then pray the entire day without ceasing. Manalangin po tayong walang patid. Punuin natin ang ating mga araw ng pakikipag-usap sa Diyos while doing our daily chores, while doing everything that is mandated for us to do the whole day. Pwede naman natin gawin yun. Ituro ko na po yun, yung lifestyle of prayer. Na kahit na anong ginagawa natin, mananalangin tayo, we are going to pray to the Father with the guidance of the Holy Spirit. Adore, confess, thank, and supplicate God. Scripture expresses you have not peace, you have not wisdom, because you don't have the assistance of the Holy Spirit. Because you are not asking for it. Kaya we need to start the process of seeking guidance sa pamamagitan ng pagluhod sa pananalangin. God is the good shepherd who promises to lovingly guide His sheep. When you call on Him, He will answer. Ito po ang sinasabi ng Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kapag nangyari yon, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, His pleasing, and His perfect will. Kaya it is very important, yung communion with the Holy Spirit. Communion with the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi po ako makahanap ng better way for your mind to be renewed than for you to spend quantity and quality time in communion with the Savior. Kung meron po kayong ibang alam na paraan, papaano po kayo magkakaroon ng renewed mind nang hindi nakikipag-commune sa ating Panginoong Jesucristo, pakituro nyo naman sa akin. Kasi po sa Biblia, wala po akong alam na ibang paraan para sa renewal of our mind at para ma-transform ang ating mga isipan kung hindi ang pakikipagniig sa ating Panginoon. Communing with Him and His Word is the answer in transforming our mind. So focus on communion. Kapag ganon, hindi po ba kapag yung nagagabayan tayo ng salita ng Diyos, nagagabayan tayo ng Diyos sa ating isipan, most probably, yung mga pasya na gagawin natin sa buhay ay naaayon sa Kanyang kalooban. Amen po ba mga kapatid? So the will of God and your next decision will be influenced by your communion with Him. Yun po yung pangatlo. Focus on communion. Kapag hindi po ninyo alam kung ano ang gagawin, nahihirapan kayo sa mga pagdidesisyon, commune with God. Daanin nyo sa panalangin. Ibaba ninyo ang mga tuhod. Idulog sa Panginoon. Mga kapatid, ang inyo pong lingkod ay marami na pong naging pagpapasya sa buhay.
hindi po laging tama ang pasya ko. Hindi ko po laging nakikita yung gusto ng Panginoon. But wala po akong dapat gawin kundi magpasya. No? Kasi po, we need to make decisions sa mga bagay. Kasi mabuti na raw yung gumawa ng desisyon na tagkamali kaysa dun sa hindi nagdesisyon. Pero mga kapatid, kung yung pagdidesisyonan mo ay alam mong totally against the will of the Lord, huwag mo nang ipagpasya. Alam mo na dulo nun. Pero minsan, ang problema natin, hindi naman doon sa paggawa ng desisyong mali at paggawa ng desisyong tama hindi po ba? Minsan po, ang atin pong kalituhan ay naandoon sa desisyon ng pareho namang tama. Hinahanap lang natin yung desisyon na ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi po, ang sabi ng Bible, and you will be able to test and approve what God's will is. Ano yung God's will? His good, pleasing, and perfect will. And you will be able to get to know that God's will by renewing your mind. But by not conforming to the pattern of this world. Ibig sabihin, ang influence ng ating pagpapasya dapat ay hindi po ang pattern ng mundong ito. Kung ang ginigiya ng maraming mga tao ay itong bagay na ito at marami ang gusto doon, ay magduda ka. Pag-isipan mo. Baka iyon ang pattern ng mundo, hindi iyon ang gusto ng Diyos. Huwag tayong makibandwagon. Huwag tayong makiuso. Huwag tayong makisali sa takbo ng mundong ito. Anong dapat gawin? Focus on communion. Amen? Ayan. So, pang-apat, anong dapat gawin? Focus on God's revealed will. Minsan, ang haba ng oras na nauubos natin sa paghanap ng kalooban ng Diyos. Pero ang nais lang naman ng Diyos, ang gawin natin yung mga alam nating kanyang kalooban. Kasi po ang reality, hindi naman lahat i-reveal sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? May mga bagay talaga na hindi mo malalaman, kapatid. May mga bagay na hindi mo matutuklas kasi yan naman ang sinasabi ng Bible, Deuteronomy 29:29. The secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever, that you may follow all the words of this law. Hanap tayo ng kalooban ng Diyos, pinipilit nating tuklasin yung mga sikreto. Huwag na! May mga bagay talaga na hindi para sa atin. Like for instance, sino ang aking mapapangasawa? Ano itsura ng mapapangasawa ko? Ano yung mga ganong mga bagay? Hindi mo na, kailan ako mamamatay? Ilan ang magiging anak ko? Lahat ng mga bagay na yun, sikreto yun i-reveal yun sa iyo. No, i-reveal sa iyo yun. Unti-unti ng Diyos. At yung iba, hindi po nakakasumpong. Kagabi po, nag-Bible study kami, napatawa ko kay Ate Mirna. Sabi ni Ate Mirna sa pitan, kami ni Dr. Adel ay hindi binigyan ng pagkakataong magkaanak. Sabi ni Doktora, meron naman tayong pagkakataon, hindi lang tayo binigyan ng tagadilig. No? Para daw, ano ba pinag-aaralan namin? Yung pong pinag-aaralan namin yung fig tree, yung sinumpa ng Panginoon yung puno ng igos na walang bunga. Sabi ni Ate Mirna, sila daw ni Doktora Adel, kasi pareho silang dalaga, hindi sila binigyan ng bunga. Sabi ni Doktora, kasi hindi tayo binigyan ng tagadilig, kaya tayo hindi nagkabunga. Well, anyways, mga kapatid, minsan we are praying Sino mapapangasawa ko? Sino makakasama ko sa... paano kung wala nga? Paano ang plano pala sa iyo ng Diyos, ang revealed, ang will pala ng Diyos sa iyo ay hindi ka mag-asawa, magkaroon ka ng single blessedness. Ano? Minsan ganun Minsan yun ang plano ng Diyos Sikretong malupit na hindi natin nalalaman na pagdating lang araw saka natin ma-realize. Katulad ng binanggit ko kanina, may mga kalooban ng Diyos na matatanaw lang natin looking backward.
Alam niyo po mga kapatid, God intends to speak to you through His inspired word. Ito yung napakalinaw. Ang Diyos nagsasalita sa panahon natin ngayon sa kanyang mga salita. Ito rin naman ang sinabi ng Deuteronomy 29:29. But the things revealed belong to you. Ano yung mga things revealed na yun? The Word of God. All the things that is being written or written in the Word are revealed to us and to our children. Ito ang magiging panuntunan mo at panuntunan ng lahing susunod sa iyo. That we may follow the words of this law. So, in the Bible, you can find that which God has revealed to all men. Ipinakita yan sa banal na kasulatan. Within the ancient pages are laws and principles for all centuries and all cultures. Within the Bible, you can find those things which God prescribes and those that God prohibits. Malinaw sa Biblia yun eh. Kung yung mga nasa Biblia nga, revealed, hindi mo masunod eh, yun pang mga bagay na hindi revealed ang pinaghahanap mo. Lumalabas tuloy, madalas ang Bible o ang Diyos ay parang genie. Na kung ano yung gusto natin, ipagpipilitan nating ipasunod sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi mangyayari yon. Hindi uubra yon kasi ang Diyos, kung anong palatuntunan niya, kung anong kalooban niya, yun ang masusunod. Hindi tayo. Amen? Anong sabi ng Psalms 119:105? Your word is a lamp for my feet, a light on my path. And we should treat the scripture like that. Kailangan po nating i-treat ang Biblia na liwanag sa ating mga paa, ilawan sa ating mga landasin. Pero most of the time, nagdidesisyon tayo without consulting the scripture. Kaya pag dumating ka doon sa punto na, katulad ng binanggit ko kanina, na nandun ka sa pagpapasya pero hindi mo alam ang gagawin mo, gusto mong masunod muna yung kalooban ng Diyos. Gusto mong hanapin yung kalooban ng Diyos. Saan mo yun hahanapin? Go to His words. Let the Word of God serve as a lamp to your feet, and may it serve as a light on your path. Kaya, the more we commune with the Lord in prayers, the more we meditate upon His words, nagiging madali ang mga pasya. Ulitin ko, hindi ko po sinasabing laging tama ang pasya. Nabanggit ko na yung kanina eh. Ang dami ko rin palpak na pasya. Pero nagiging madali ang pagpapasya dahil nandun yung comfort na ibinibigay na kahit ano naman yung pasya ko, Lord eh, ikaw pa rin ang masusunod. Amen? Ipinagkakatiwala natin ang ating desisyon knowing that God is sovereign. He will still do what He pleases. Sa ganung paraan, hindi tayo mapupuno ng pagrereklamo pag hindi na nangyari yung plano mo. Hindi ka magrereklamo kapag hindi natupad yung gusto mo. Kasi pinaniniwalaan mo, mas mahusay ang Ama kaysa sa iyo. Ngayon, pag nagkataon na yung naging pasya mo, yung pala yung gusto ng Father, you will see, ano yung sinasabi kanina sa Romans chapter 12 verse 2? What is pleasing and perfect will of God. Amen? So, ano po ang sabi? Clearly, there are some things that God wishes for you to know. But there are other things that He wishes you not to know at the present. Totoo po, maraming mga bagay na gusto ng Diyos na malaman mo. But there are things that He wishes you not to know at the present time. Consequently, there will be decisions such as whether should I purchase this, whether should I purchase that, kung ano ba bibiling ko, Toyota ba or Ford, or Coca-Cola ba or Pepsi, papakasalan ko ba si ganito o si ganoon. That are not
outlined for you in the Holy Scripture. Hindi po yun inisa-isa ng Biblia sa'yo. Pero sa lahat ng mga gagawin mong pagpapasya, bibili ka man, magnenegosyo ka man, mag-aasawa ka man, o ano man ang gagawin mo, may prinsipyo ang Biblia sa lahat ng ito. At ang mga prinsipyo yon, mga kaibigan, ay mahalaga na dapat nating matutunan. Ano po? Focus on God's revealed will. Most of your decision will have to be made on the basis of wisdom and trust. Those are very important to know. Madalas ang lahat ng ating mga pagpapasya sa buhay ay gagawin natin on the basis of wisdom. Binigyan tayo ng Diyos nun eh. No? Misa, wisdom ba naman yung walang preno yung kotse mo, tapos uupo ka sa sasakyan, sasabihin mo, Lord, anong kalooban mo? I-drive ko ba tong kotseng walang preno o hindi? May wisdom pa ba naman dun sa prayer na yon? May wisdom pa ba naman dun sa pagtatanong na yon? Alam mo, you cannot defy the law na yung speeding object na walang preno, hindi mo kayang pigilin ng panalangin. Oh my. May madalas ganun eh. Ano po? Gagawa ka ng alam mong kasalanan. Sisiping ka sa babaeng bayaran. Tapos pagkatapos mananalangin, Lord, sana wag ako magkasakit. Anong klaseng panalangin yon? You know the result of that decision already. You know the consequences of the decision already. Most of our decision will have to be made on the basis of wisdom and trust, and not on the basis of a specific divine command. Lalo na yung mga hindi naman nakasulat. No? Marami po gumagawa ng mga, lalo na po doon sa mga desisyon na hindi naman mali. Pareho naman tama. Nagmi-mini-mini mo eh. Mini-mini-mini mo. No? Minsan ganun eh. O kaya nagpapaikot ng bote. O kaya nagpi-flip ng coin. Lord, kung ano gusto mo, bahala ka na. No? May wisdom ka naman eh. Binigyan ka ng Diyos noon. In doing so, you are seeking to turn God into your divine fortune teller or a genie. Huwag niyong kakalimutan, mga kapatid. God has never promised to give you divine revelation regarding each and every issue in your life. Hindi niya yan pinangako. Hindi niya pinangakong i-reveal niya kung sino magiging asawa mo, ilan magiging anak mo, kailan ka mamamatay. Yun yung mga sikreto na nga na binanggit natin kanina eh. Maging si Abraham, di niya alam kung sino asawa ni Isaac, kaya nag-utos siya sa kanyang alipin, pumunta ka sa bayan na yon. Doon sa bayan na yon, doon ka kukuha ng magiging asawa ng aking anak. Hindi naman ni-reveal sa kanya kung sino eh. Pero alam ni Abraham ang panuntunan paano gagawin yon. Alam ni Abraham ang prinsipyo paano gagawin ang kalooban ng Diyos. Alam ni Abraham na hindi pwedeng ihanap ng asawa yung kanyang anak sa hindi ka pananampalataya, doon lang sa kanyang bayan, sa kanyang lipi, manggagaling ang mapapangasawa ng kanyang anak. We cannot violate divine principle and expect a positive result. Amen? Ang problema, hindi naman lahat nga ni-reveal eh. Kaya anong dapat gawin? Anong dapat natin gawin? Ano po? Focus doon sa mga in-reveal. At yung mga unrevealed, ipagkatiwala natin sa Diyos. Pero ang maganda rito ho, He never promised to give us divine revelation regarding each and every issue ng buhay, but He has promised to love and guide you as you walked in love, in wisdom, and by faith. Ano po ang sabi ng Diyos kay Moses? Sa katigasan ng leeg ng bayang Israel, hindi na ako sasama sa inyo. Sabi niya kay Moses, kung sasamahan ko kayo, magkakamatay lang kayong lahat. Nabago ba yung mandato ng Diyos? Nagkamatay naman lahat. Lahat po nang lumabas doon sa Egypt. Pati si Moses patay eh. Nagkamatay silang lahat.
Kasi yun po yung mandate eh. Pag sumama ako sa inyo, mamamatay kayong lahat eh. Totoo. Natupad yun. Sino po ang hindi lang namatay? Yung nakipag-commune sa Diyos. At nanangan sa plano ng Diyos. Nakasumpong ng kalooban ng Diyos. Sino yun? Si Josue at si Caleb. Atin na yan eh. Dinala na tayo ng Diyos dito. Ito yung kalooban ng Diyos. But Moses and the other leaders of Israel decided not to abide to the will of God. Kaya, sabi ng Diyos, sige, hindi na ako sasama. Pero sabi ni Moses, alam ni Moses, kapag hindi kasama ang Diyos, walang silbi yung paglalakbay. Kaya ano sabi niya? Kung hindi mo kami sasamahan, hindi na kami aalis sa lugar na ito. If you will not come with us, we don't want to leave this place. Ano sabi ng Diyos? Sige, pasasamahan ko kayo ng anghel. Pumayag ba si Moses? No. Kung anghel din lang sasama sa amin, hindi na bali. Gusto namin ay ikaw. Gusto namin ay samahan mo kami. That is what God promised. He has promised to love and guide you as you walk in love, in wisdom, and by faith. At makikita po natin sa Biblia, lahat ng mga taong lumakad ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa plano ng Diyos. Sila po yung mga taong nagtagumpay sa kanilang mga pamumuhay. Take note, He is your great shepherd, but He doesn't always tell you where He is going and what will be experienced around the corner. At this point, siguro sinasabi niya, Pastor Well, hindi mo pa naman sinasabi sa amin kung paano kami magiging mahusay magpasya. Hindi nga po, pero at least, at this point, alam niyo na yung mga dapat iwasan, alam niyo na yung mga prinsipyong dapat gawin sa ating mga pagpapasya. Now, ito po yung panlima. Kapag magdidesisyon ka na, gawin mo to. Find that which is allowable, but focus on that which excellent. Hanapin mo kung ano yung pinapahintulutan. Ibig sabihin, kapag hindi naman sinabing bawal, pwedeng gawin yan. Paano kung yung mga bagay na pagpapasyahan mo, pareho namang pinapayagan ng Bible? Pareho namang pinapahintulutan. Hindi naman ipinagbabawal. At alam ko, marami tayong ganon. Yung mga pagpapasyahan natin, halimbawa, pagbili ng bahay. May masama ba doon? Lahat naman pwedeng bumili ng bahay. Pinapayagan namang magkabahay. Hindi masamang bumili ng bahay. Pero hindi lahat ng bumibili ng bahay nakakatama ng kalooban ng Diyos. Parehong pinapayagan yon. Pagpili ng trabaho, masama ba magtrabaho? Hindi. Pinagbabawalan nga, yung tamad eh. Yung ayaw kumilos, yun ang pinagbabawalan. Huwag daw pakainin eh. So okay po yung magtrabaho. Allowable yun. Pero alam niyo po ba na may mga taong nakakapili ng trabaho na nagpapahamak sa kanila? Dahil hindi ito yung kalooban ng Diyos para sa kanila. So ano pong dapat gawin? Pagdating sa mga bagay na allowable naman, pero hindi mo alam kung anong pagpapasyahan mo. Ang sabi po ng prinsipyo, focus on that which is excellent. Sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 10:23, I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but not everything is constructive. Sa ibang translation, sabi ni Paul, all things are allowable, but not all things are helpful. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, yes, kung hindi naman masama, gawin ninyo. Pero hindi lahat ng hindi masama ay beneficial. Hindi lahat ng hindi masama ay constructive. Amen? Sometimes, mga kapatid, ang prinsipyo, you have to say no to the good in order to say yes to the best. Hanapin natin yung pinaka-mabuti.
Lagi nating hanapin yun. You have to say no to the good in order to say yes to the best. Minsan, hindi na nag-improve, hindi na umunlad, hindi na nakuha yung pinakamabuti kasi pinili na natin yung pinaka-least resistance. Pinili natin yung good instead of the best. Take note, find that which is allowable, but you should focus your decision on what is excellent. Amen? Pang-anim, forsake wicked counsel while finding wise counselor. Mahalaga to. Si David po ang may paalala sa atin tungkol dito. Sa ating mga pagpapasya, napakahalaga na iwasan, may pinaiiwasan Anong iiwasan? Yung mga masamang pagpapayo. Yung mga wicked counsel. Alam nyo, may mga tao na minsan, dahil hindi sila nagtagumpay sa bagay na yon, pipilitin ka rin nilang magdesisyon ng katulad nila para wag ka rin magtagumpay. Naalala niyo po ba mga kapatid yung 12 espiya na ipinadala ni Moses para tiktikan ng lupang pangako? Sino po ang nagtagumpay? Hindi po ba yung 10? Kasi po, yun ang pinakinggan yung pong counsel na yon ay hindi matuwid na counsel. Hindi po yun ayon sa kalooban ng Diyos kasi napuno yun ng takot. Napuno yun ng pag-aalala. Nawalan po yun ng pananampalataya sa Diyos. Kaya sa atin pong mga decision making, tingnan natin kung sinong nakaka-impluwensya sa atin. Si Moses dinala ang Israelita for the 40 long years of wandering in the wilderness because of a poor counsel. Kaya mga kapatid, hindi madaling maging pastor. Hindi ho madaling maging leader. Kasi po, ikaw ang taga-timon ng barko, ng bangka. Nakasalalay sa iyong mga counsel ang direksyon na tatahakin ng iyong pinangungunahan. Kaya mahalaga rin sa pastor kung kanino ka nakikinig. Mahalaga rin sa pastor kung sino yung mga tinig na naririnig mo. Kaya yung mga small group leader, Bible study leaders, leaders ng church, mahalaga kung sino yung counsel na inyong tinatanggap. Ang sabi ng Bible, forsake wicked counsel. Sabi po ni David, Psalms 1:1, unang salmo. Blessed is the one who does not walk in steps with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. And sabi ni David yan Blessed is the man who walks not in the counsel of wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. Foolish counselors should be avoided at all cost. Yung alam nyo mga kapatid na walang direksyon, walang maayos na ipapayo, hindi yan pinakikinggan. Yung ang buhay ay wala sa ayos, namumuhay sa kasalanan, hindi mo yan pakikinggan. Kukunin mo bang ninong? Ito, mahalaga to sa mga pagnininong. Pagnininong sa kasal, sa binyag, hindi mo kukuning ninong para maging ninong nyo sa kasal kung alam mo yung ninong ay babaero. Can you imagine? Tapos kukunin mo ninang, may pera nga pero may kabit. Minsan pagkuha natin ng mga ninang, ang basihan na lang kung sino may pera. Kung sino yung may impluwensya. Tingnan natin ang buhay. Hindi mo kukunin yung hindi magiging mabuting halimbawa sa buhay mo. Huwag mong papasukin sa buhay mo yung mga foolish counselors. This is what Moses did. It should be avoided. Pero kung pinaiiwasan,
itong mga foolish counselors, ano ang sabi naman? It is not sufficient to merely avoid unwise advisor. Kailangan naman tayong humanap ng mabuting counsel. Humanap tayo ng matatalino at honorable na kaibigan. Palitan natin yung mga unwise advisor ng mga good advisors. Forsake wicked counsel, but find wise counselors. Malamang, kapag magpapasya ka, tama pasya mo. Kasi kumuha ka ng mabuting advisor. Kami po mga kapatid, meron po kaming mortgage advisor. Sa bangko, financial advisor. Kahit o konting pera lang, pwede mong ano tawag doon? Ilagay sa maganda-gandang investment. Hindi palibasa investor ka, kailangan malaking pera. Yung mga perang natutulog lang sa bangko, it is very important na ilagay mo yan sa wise investment. Sino kukunin mong pagpapayo dyan? Kumuha ka ng advisor na hindi naman nag-aral. Kumuha ka ng advisor na hindi naman inclined sa kurso na yon. Kukuha ka ng wise counsel. Kaya, maging sa Biblia, ganun din mga kapatid. Ang kukunin mong tagapayo ay yung mabuting tagapayo. Sabi ng Kawikaan, ang dami nito, no? Isa-isahin natin. Proverbs 1:5. Let the wise hear and increase in learning, and the one who understand obtain guidance. 11:14. Where there is no guidance, a people fall, but in an abundance of counselors, there is safety. 12:15 ng Proverbs, the way of a fool is right in his own eyes, but he who heeds counsel is wise. Proverbs 13:20, whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. Ito pa, Proverbs 15:22, without counsel, plans fail, but with many advisers, they succeed. 19:20, listen to the advice and accept instruction, that you may gain wisdom in the future. 24:5 and 6, a wise man is full of strength, and a man of knowledge enhances his might. For by wise guidance you can wage your war, and in abundance of counselors there is victory. And the last, Proverbs 27:17, iron sharpens iron, and one man sharpens another. Mga kapatid, are you wise in your own eyes? Are you too proud to get wise counsel? Are you always the most intelligent person in the world? Are you really teachable? When you surround yourself with advisors, sabi ng Bible, lamang ka. Pero kailangan yung advisor mo, godly and wise counselors. Iwasan ang mga wicked and unwise counselor. Tandaan po ninyo, mahalaga yan. Madalas yung mga pasya natin sa buhay, impluensyado ng iba. Na po. Kaya mahalaga na maghanap tayo ng mabuting pagpapayo. Pampito. Ayan. Fear not, be bold, follow your passion, and make a decision. There comes a point when decision cannot be put off any longer. Hindi na po pwedeng pigilin, kailangan na pong magpasya, kailangan na pong gawin. Po? Anong dapat gawin? Di magpasya. Panindigan mo yung pasya, gawin mo ito, follow your passion. Ano po? Ano pong payo ni San Agustin dito? Sabi po ni Saint Augustine na ito. In handy, the advice of Saint Augustine comes in handy. Sabi niya, love God, love God, love God, do what you want. Magandang prinsipyo.
Iniibig mo ang Diyos, iniibig mo ang Diyos, iniibig mo ang Diyos. Kung iniibig mo ang Diyos, gawin mo kahit anong gusto mong gawin. Dahil kung iniibig mo ang Diyos, sigurado lahat ng gagawin mo nakabase sa pag-ibig mo sa Diyos. Whatever your decision is, surely it will be rooted from that love of God. So, mahalaga rin po, gaya ng Psalms 37 verse 4, after you have sought first the kingdom of God and His delight, follow the desires of your heart. Kasi ito ang sabi ng Psalms 37, take delight in the Lord and He will give you the desires of your heart. Fear not, be bold, follow your passion, and make a decision. Always love the Lord, take delight in the Lord. At anong sabi ni David? He will give you the desires of your heart. Amen? So, Proverbs chapter 16 verse 3, ito po yung panghuli. Forsake second guessing based upon painful consequences and decide. According to the providence of God, sometimes the most holy decision end up with disastrous consequences. Minsan yung iba kaya ayaw magpasya kasi naka-experience na ng mga kabigatan, maling desisyon. Kaya po merong mga hindi na nag-asawa eh. Hindi dahil walang nanligaw. Kasi natakot po sila sa mga karanasan ng iba. Naka-experience po sila ng mga mabibigat na experiences na nakita nila kaya nagdesisyon sila wag na lang. Alam niyo po maraming mga tao na hindi naging successful sa kanilang mga trabaho kasi natakot. Sa interview pa lang natakot na. Kaya nagdesisyon na lang sila na huwag mag-venture doon sa mga qualified naman sila, pwede naman sila, pero bunga ng takot, hindi sila nakapagpasya. Kaya, mga kapatid, forsake second guessing na ang basihan po yung mga painful consequences. Tandaan po natin, sa Biblia, si Daniel, pinili niya ang desisyon na manalangin pa rin kahit ito'y ipinagbabawal. Tanong, mali ba si Daniel? When the Pharaoh mandated that it is no longer allowed for everyone in Egypt to pray, ano po ang ginawa ni Daniel? Ginawa po niya, binuksan pa niya ang bintana at nanalangin po siya bukas ang bintana. Sa kanyang bahay, bukas ang bintana, ano resulta nito? E di nakita siya na nananalangin. Labag ito sa gusto ng Diyos. But that was his decision. And he commit himself to that decision. Tanong, nag-end ba ang desisyon ng mabuti? Probably no. Kasi dahil doon, dinampot si Daniel, itinapon siya sa lions den. Minsan ganito rin sa buhay natin. Hindi lahat ng desisyon natin magre-resulta ng pabor, ng magandang resulta. Pero tandaan po natin, kung ginawa natin ito, ano po, nang naaayon sa kalooban ng Diyos, naaayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, irregardless of the consequences, ano po, stop second guessing and commit to the decision. Joseph, yung pasya ni Joseph, lahat ng kanyang mga desisyon, selling him into slavery and eventually, ano po, ibinenta, nakulong, nabilanggo. Pwede naman niya makipag-compromise na lang siya doon sa asawa ni Potiphar. Sipingan na lang niya ito, but the decision is no. Hindi ito dapat gawin. Hindi ako dapat sumiping. And it landed him into jail. Yung mga desisyon natin sa buhay, mga kapatid, ano po, hindi laging magre-result ng mabuti. Pero kahit masama ang resulta nito, kung ginawa natin at napili natin yung kalooban ng Diyos, ang dulo nito ay ang pagsama at pagkilos ng kamay ng Diyos. Kaya anong dapat gawin? Una, sa mga pagpapasya, Proverbs 16:3,
commit to the Lord whatever you do, know that your plans will succeed. Commit to the Lord whatever you do, and your plans will succeed. Amen? At panghuling talata, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your path. Keep in mind, one of the most famous verses or verse in the scripture ay Romans 8:28. Hindi ko na po isinama yan dyan. Yun po yung isa sa famous verse at ang sabi po ng Romans 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Ito pong Romans 8:28 ang maging guiding principle sa anumang magiging pagpapasya natin sa buhay. Gawin natin kung anong kalooban ng Diyos at bahala ang Diyos sa dulo. He will make all things good together for good for those who are called according to His purpose. Amen? Sana po mga kapatid ay napagpala kayo ng pag-aaral natin ngayong umaga. Ang biyaya nawa ng Diyos at ang kanyang probisyon ang patuloy ninyong maranasan, hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod na araw ng inyong mga buhay. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.